Pakilala po muna ako, syempre OG Santos po, no? Ako po ang speaker po ninyo for tonight, no? Ng ating socialite opportunity awareness, no? Pero prior to that, ako po ay nasa business po ng sound system for the past 30 years po. Ito po yung aking hanap buhay, magandang negosyo, magandang kita, pero very obvious po, ang ganitong negosyo po, napakalaki ng puhunan at ko kahit gano napakalaki ng puhunan at yung puhunan pong yan, hindi ho yan natatapos kasi every now and then, yan po ay ina-upgrade. So tuloy-tuloy, invest, 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 walang tigil nakaka-invest po. Ganyan po ang negosyo niyan. Pero ang napansin ko lang dito sa ganitong negosyo, kahit gaano kalaki ang pinuhunan mo, pag wala hong tugtog, wala hong kita yan. Yan po ang senaryo. Kaya ako po ay naka-experience po ng pandemic, talagang zero. Taon po, halos 2 taon walang setup. Nakakalungkot. Marami akong mga kasamahan sa negosyo. Yung iba, give up na. Wala na. Totally sumuko. Binenta ng mga gamit. Hindi na kayanan yung pandemic. Ako medyo nakalusot pa. No? Etong ganito negosyo, maganda kita. No? Malaki puhunan. Ang isang problema pa ngayon, alam nyo ba, hindi lang po pera ang kailangan mo dito. Hindi lang kailangan may knowledge ka. You have to attend ho kayo ng napakarami pong mga training. At yung training po ay may bayad po, ang mamahal po ng bayad. Sisingilin ka 12,000, 10,000, 7,500, iba-iba. Level 1, level 2, level 3, lahat may bayad, walang libre. Ang nakaka ang medyo nakaka-prostrate, napoprostrate po ako kasi kapag ang technician mo natuto na, ang problema naman, kinukuha sila sa abroad, dinadala ng Korea, Hong Kong, yung mga magagaling na technician, nag-abroad. So, ewan ko kung saan tayo makakarating kapag ganyan. No? So, hindi naman natin maaawat silang mag-abroad. Talagang, yun na po talaga ang senaryo. Ngayon, no, ah, nung ako naka-experience ng pandemic, dito ko nakita na kailangan pala meron tayong other source of income. Dahil kapag isa lang ang pinagkakita mo, nagka-problema totally, talaga down ka talaga. Mamumroblema ka talaga sa pera. 'Di ba? So dito pag-uusapan po natin kung paano tayo magkakaroon ng side hustle. Yung pag-uusapan natin pagkakakitaan. Quite obvious po talaga lahat naman gusto natin magkaroon ng pagkakakitaan, 'di ba? Maaring ikaw ay isang estudyante, pero kahit estudyante, may mga estudyante na rin po ngayon, gusto, ano na rin kahit estudyante pa lang, di ba, gusto, meron na rin side hustle, gusto, kumikita na rin. Di ba naman, mga empleyado, di ba, ang kinikita, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, kulang na kulang ang kinikita. Ang dami ngayon, kailangan talaga magdagdag, di ba? OFW, gusto makapag for good, makasama ang pamilya. Ang dami talagang gustong mga ganyan na mangyari. Housewife, gusto matulungan si mister, di ba? At dami naghahanap ng side hustle, di ba? Minsan yung iba hindi lang talaga alam kung saan magsisimula. Maraming bakante, walang trabaho. At eto pa, ang daming senior citizen ngayon nagwo-worry sa kalagayan nila. Senior na po ako, by the way. Alam niyo, maraming senior nagwo-worry sila. Bakit? Siyempre, nahihiya din umasa yan sa mga anak. Gusto rin yan, gumagawa pa rin ng pera. Well, kung ikaw man yan, alam ninyo, sa totoo lang, para sa iyo itong negosyong ito. Hiramin ko muna ang inyong tenga, hiramin ko muna ang inyong mga mata. Pakinggan nyo po yung i-explain ko po sa inyo. Baka kasi ito na po yung hinahanap nyo, no? Na magbibigay sa inyo ng maging kampante ka, maging ano ka, kumbaga hindi ka nag-aalala na meron kang pera, di ba? So, ano ba ang mga in-demand na negosyo ngayon, di ba? Siyempre, papasok ka na rin lang naman sa isang pagkakakitaan o side hustle dapat yung in demand na, di ba? O ano ba ang in demand? Online selling. O yan na po yung yung mga ano na TikTok, Shopee, Lazada. Napansin niyo, di ba? Sa street ninyo, pakita mo dami nagpapa-deliver. Yan po yung malalakas affiliate marketing. Affiliate marketing, kailangan lang nito po promote mo lang, maliit lang kapital nito, pero dito pwede kang kumita. Ano yan? Yan ang malalakas ngayon. Food business, ang dami ngayon nagluluto kahit sa bahay lang. Marunong ka magluto ng laing, di ba? Marunong kang gumawa ng mga kakanin, mabubuhay ka na. Ayan po ngayon ang mga in-demand. Health and wellness, kasi ang mga tao ngayon takot magkasakit. Kasi mahal magpa-doktor. Kaya ang ginagawa ng marami yan, talaga nagtitake talaga ng mga supplement, di ba? Malaking industry yan. Beauty and skincare, ang mga tao ngayon, di bali wag kumain, gumanda lang. Di ba? At digital services, ito po talaga trending.
For sure, baka yung mga anak ninyo nasa social media management, video editing for Reels and TikTok, AI automation, content creation. Yan po yung talagang mga malalaking magagandang negosyo ngayon. Ngayon, siyempre, itong mga negosyo itong lahat na ito, isa lang ang nagdadala dyan. Di ba? Actually, ano lang yan? Cellphone lang at internet yan. Lahat yan, magagawa mo yan. No? Kung ikaw meron ka namang internet, meron kang cellphone, ngayon ang tanong, paano mo ma-maximize ang social media platform na gamit mo? Kasi nandiyan na yan eh. Araw-araw kasama natin yan eh. Gamitin natin yan para kumita tayo ng maganda. At eto ngayon, ito tignan nyo sabi ni Bill Gates. No? If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ano eh, di ba? Make sense eh. Totoo yan. Mapag-iiwanan ka kapag wala sa internet ang negosyo mo. Di ba? Hindi na uso ngayon. Pati nga mga mekaniko ngayon, kaya alam niyo yung mga mekaniko kaya kumikita ng malaki kasi nagbablog, 'di ba? Yung mga nagluluto, nagbablog, lahat online eh, 'di ba? So, ang maganda sa atin, ang Socialite Gold Gen, nasa online tayo. Pwedeng online, pwedeng offline, flexible ang company. Sabi nga, building dreams. Imagine mo mayroong isang company na Socialite, no? Na tutulong sa atin para kunin ang mga pangarap natin. Creating change, may malaking pagbabago talaga. OG, baka mahal yan kasi social eh. Hindi po, talagang social po yan. Pero, afford po ito ng marami. Actually, nag-start po ito year 2020 sa Dubai as a direct selling company ng perfume at saka ng mga jewelry. Actually, pandemic time yan. Kaya makikita mo to sa picture, may mga naka-face mask pa. Di ba? Ngayon, syempre, actually, malakas ang negosyo, kumikita naman, syempre, nag-expand. Di ba? So, isa sa pinakamaganda kung mag-expand ka, dito sa Pilipinas, o nag-expand sa Pilipinas, ito yung office natin ngayon, nasa Ortigas na po tayo. No? About legality, syempre, importante ito kasi ang tanong ng marami yan, di legal ba yan? Di ba? O meron tayong Dubai Commercial License, no? Trading License, Securities and Exchange Commission, o meron tayong business permit. O yan, makita nyo sa Pasig, yung lahat pa ng information, makikita nyo po yan. Sino may-ari niyan? The founder and chairman, si Ma'am Hazel Magbago. Actually, hindi ito bago sa pagninegosyo kasi matagal na po, 6 years po siya nasa direct selling ng mga gold products sa Dubai. Then 12 years po siyang nasa isang MLM company na Canadian company at siya ho ay nasa top po talaga. Ibig sabihin, well experienced po ito. Ngayon, i-combine niyo po yung 12 years niya sa MLM at saka yung 6 years niya sa Alahas, 18 years po ang experience. Ibig sabihin, nasa tamang nasa tamang founder and chairman po tayo. At saka, tingnan mo naman, Hazel Magbago. Di ba, babaguhin talaga buhay natin ito. And very approachable, pagka nakita mo, pa-picture ka. O, di ba? Pa-selfie. Okay. Ngayon, OG, ano ang product? Ito yung mga product line. Meron tayong wellness, meron tayong cosmetic, meron tayong perfume, at meron tayong gold. Ba? Mukhang maganda. OG, first time ko lang narinig yung gold. Kasi yung mga wellness, very common yan sa Pilipinas. Cosmetic, marami yan. Mga perfume, marami din. Pero, meron tayong malaking advantage kasi meron tayong gold. Ngayon, run through lang, daanan ko lang ng konti yung product natin para ma-appreciate nyo kung gaano kaganda. Organic barley, galing po ito ng New Zealand. Bakit New Zealand? Marami naman pwede naman manggaling sa Taiwan, pwede naman sa Hong Kong o sa Cebu, sa Davao. Bakit New Zealand? Kasi sa New Zealand po ang pinakamagandang yung lugar niya preskong presko. Laging basa yung bang pagkagigising ka, no? Pag lumakad ka sa damuhan, basa yung damo kahit di na dinidiligan. Sa hamog pa lang talagang kaya green na green po talaga, no? So, ang barley natin, hindi ito basta barley lang na pag tinake natin, ordinary barley, hindi po. Talagang ito ho ay napaka healthy po nito. Malaking itulong po ito para po sa atin, no?
turuan ko kayo kung paano, kasi ito, talaga, literal ako, uminom ng barley. Ang pag-take talaga ng barley para maging effective yan. Pagkagising sa umaga, empty stomach, barley agad. 30 minutes before meal, pasok lahat yan. Tanggap lahat yan. Doon sa, kung kumbaga sa internal organ natin, lahat talagang ramdam na ramdam. Super Bali talagang napakaganda nito. And condition respond po, talagang nag-ano po ito, ang Bali, very responsive po ito sa mga condition po, heart disease, cancer, prostate cancer, diabetes, lahat pa, lahat na po. Especially po, ito paalala ko lang po sa inyo, hindi ito basta bali lang kasi meron po itong meron po itong wheatgrass na kasama, green tea, cucumber, psyllium, spirulina, and stevia. So, wala po siyang sugar. So, kung medyo malasahan yung kaunting tamis, ano po siya, hindi po siya yung asukal talaga. Stevia po ang ginamit diyan. Ngayon, ang barley, kung kayo po'y constipated, mag-change, mag-ano po kayo, mag-barley po kayo para ho, dumulas po yung bituka po natin. Kasi ano ho ito, fiber po ito. Malaking tulong ito. Alam nyo, sa totoo lang, wag yung babaliwalain po ang constipation. Kasi dito lang, kailan lang, last 3 weeks ago, dito kapitbahay namin, namatay sa CR. Kasi matagal na pala siyang constipated. Eh, syempre, alam mo naman yung pag-iri. Minsan, ang pag-iri, talagang bibirit po yung blood. Eh, hindi, yung high blood niya pala, mataas pala yung dugo niya. Ayun, naputukan. Hindi na, patay, nailabas sa CR. Hirap na hirap sila. Pawisan yung nagbuhat. So, medyo ano rin po tayo. Medyo konting ingat po tayo, no? So, barley, malaking tulong yan, no? Para, maging healthy tayo. Eto pa, kape. Oh. Lahat ng tao nagkakape. Pero yung kape natin hindi ordinary coffee. Bakit? Meron siyang Garcinia Cambodia. No? Makakatulong po ito para yung sa diet po natin. No? O parang inaano niya. Kumbaga binubusog ka niya. Makokontrol yung ano natin para maging slim yung katawan po natin. Tingnan mo, merong Arabica coffee, Robusta coffee, merong fiber gum, tapos may L-carnitine. So, very healthy. Lahat ng tao nagkakape. Kaya alam niyo, isa sa pinakamalaking negosyo sa buong mundo kape. Kasi ang tao umaga pa lang nagkakape. Alas 6, alas 10 nagkakape. Kahit nga alas 12 nagkakape. Kahit mainit na mainit ang panahon nagkakape. Kahit alas 3 na nga po nagkakape. Alas 6, kita niyo, Starbucks, ang laking negosyo. Bakit? Ang dami nagkakape. Kahit nga 170 ang kape, ang dami nagkakape. Ibig sabihin, talagang ang tao gustong-gusto talaga ng kape. 'Di ba? O, ngayon, lalo nang mas malakas yan kapag may patay. Ang dami nagkakape. Kapihan ng kapihan, di ba? Napansin niyo ba yun? Di ba? Pero yung kape natin, healthy to Kaya nako, try niyo po ito. Napakasarap po talaga at mag-change brand ka lang. At glow up. Nako, natikman ko ito. First time ko natikman ng glow up. Talagang para akong nag-up talaga, di ba? Ang glow up po, meron po itong glutathione. Alam naman natin ang glutathione nakaka-lighten ng skin yan. At meron po yan collagen. Ang collagen naman po, ano din po yan, related din po sa skin natin para hindi ho tayo yung tatanda agad yung mga skin natin, di ba? May vitamin C pa. So, glow up, napakasarap ng lasa kasi meron siyang guava at saka ng mango, no? Try nyo ito Nako, hindi ako mapapahiya sa inyo. Napakasarap. Kapag may bisita kayo, ito pinainom mo, kulay pa lang, lasa pa lang. Sobrang ma-appreciate po nila at saka malalaman nila very healthy po yan. Ito pa, meron tayong glow under every sun ray. Ito ho ay alam niyo naman sobrang init, baka meron kayong lakad, may expose ka sa araw, mag-apply na ho kayo. Apply na ho kayo ng sunblock. Hindi ho sa panahon lang ng nagsiswimming, hindi ho. Kahit ordinary day lang, basta may expose ka, mag-apply ka na, protection lang po yan. At meron tayong Bakuchol. Itong product na ito, paborito ko ba? Bakit? Kasi Bakuchol po, para po sa bako-bako mukha. Bako, chol, di ba? Tama ba pronunciation ko? Papantayin niya. Yung bako-bako, papantayin niya. Gentle yet powerful po yan. Ang galing ng product na ito, paborito ko to. Sa lahat ng product ata natin, ito paborito ko. Mukhang mapapantay ang mukha ko rito. Visibly reduce fine lines and wrinkles. Imagine mo, improve skin, tone and texture, antioxidant protection pa. Galing. At meron tayong supple skin, glowing you. Ito ho, yung alam niyo yung kutis na pang-Koreana, yung makintabang mukha, yung parang may celluloid, ganyan ang nagagawa niyan. At meron tayong perfume,
perfume po natin, nako, ano po ito, design, yung pagkakagawa niya po, ano, Dubai, ano po ito, Dubai made po ito, at ito po ay 30% oil base po ito. Napakabango. Nako, pag in-spray po talagang sobrang bango. O kahit saan ka makarating, pagbalik mo, amoy pa rin, hindi nawawala ang amoy niyan. Pero syempre, ang main product natin, no? Gold. O sino diyan? O, sino po dito ang gustong magkaroon ng gold? Type number 2. Type number 2 po. Please po, please po. Type number 2. Type number 2. O lahat naman si iba. O, alam niyo naman, di ba? Mga tao nga pagka nagpunta ng Hong Kong, mga kababayan natin, pag nag-Hong Kong, nag-abroad yan, asahan po niyo, Saudi, makita niyo talaga, gold talaga yan, no? Okay, gold, trend fade. Alam nyo, maraming mga nagtitrend ng mga negosyo, di ba? Napansin nyo, biglang sumikat, pero biglang nawawala, kumukupas, di ba? Maraming ganon, di ba? Okay, gold, naku, hindi kumukupas yan. Okay, market crash, currencies lose value, but gold never loses its worth. Ibig sabihin po, ang gold po talaga, lilipasan na ng panahon, hindi ho siya naluluma, hindi na expired. Ang maganda ho sa kanya, no, talagang tumataas po yung halaga po niya. Yun ang nakikita kong maganda po sa gold, no. It's timeless, universal, and indestructible wealth. Talaga hong ano ho ito, no. Sa panahon po lalo na, alam niyo yung may mga nagkakaroon tayo ng mga problema, di ba? O halimbawa, sabihin na natin paano ko ba i-explain to? Yung ano, yung halimbawa sa isang lugar nagkakaroon ng mga problema, halimbawa problema ito sample ko lang, ito kwento ko lang sa inyo. Halimbawa Vietnam War. Ito kwento ko lang sa inyo para at least may idea kayo kung gaano kahalaga ang gold. Ito nangyari talaga ito. Na-experience ito mismo ng tatay ko, naikwento to sa akin ng buhay pa yung tatay ko. Nung nagkaroon ng civil war sa Vietnam, ang sinong abutan doon ng mga Vietcong, talagang pinapatay talaga. Pinapatay. Ang dami talagang pinapatay. So, ang barko, tatay ko seaman, yung barko nila, nandito sa may parang medyo malayo sa Pangpang. In-orderan sila ng Amerika na kumuha ng mga refugees. Yun, ganun. Alam nyo ba, mostly karamihan ng mga refugees na nakaligtas during that civil war sa Vietnam. Ang karamihang nakaligtas diyan mayroong gold. Kasi that time nung nagkakagulo na, wala nang value ang pera. Wala nang value ang pera. Kahit isang bayong yan, isang sako yan, wala nang value. Ang may value lang po, alam nyo kung ano, gold lang. Kung sino lang ang may gold, siya lang ang nakakaligtas. Bakit? Siyempre, magbabayad ka. Isasakay ka sa bangka, dadaling ka dun sa barko para isakay ka dun. Imaginein mo, ganun kahalaga ang gold. No? Napakaano niya. Yung iba hindi nakikita ang ganda ng gold, no? Pero sa totoo lang, ibang klase ang gold. Makakapagligtas siya ng buhay ng maraming tao. No? Lalo na kung nasa possession mo yan. From king of the past to investor, today gold has always been an ultimate standard, no? Panahon pa ng mga hari, yan talaga, no? Yan yung mga kinokorona, di ba? No? While other products expired, gold surpasses time. Talaga kung hindi ho siya kumukupas. With gold, you don't just own a product, you hold power. Iba rin pagka marami kang gold, di ba? Protected ka talaga, may power ka, di ba? So, kahit ano mangyari, talagang safe ka kapag marami kang gold, no? Okay. Ngayon, marami ho tayong mga gold ng mga pagpipi. Ito ho yung mga sample po ng mga product po natin. Ngayon, ito pa.